So, hindi pa kayo nakakatikim ng talo? Hindi pa ho. Hindi pa. At hindi po. Inunahan niyo po ako dun, Kausapin niyo po si Yorme. Ano po gusto niyo sabihin? Ano po gusto niyo sabihin kay Yorme? May the best woman win. Ito ang sasabihin ko sa kanya. Nagbabalik po muli ang Tapatan, the 2025 Candidates Interview, kung saan atin pong kinikilatis. At ika nga po ay pag-aaralang mabuti kung ano ba itong iniaalok ng mga kandidato ngayon pong darating na halalan. At sa araw pong ito ay nandito po ako sa Manila City Hall. So nahulaan nyo na kung sino aking kakausapin, si Manila Mayor Hani Lacuna. Mayor, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po, Katunying. Welcome po sa Manila City Hall. Ngayon lang po uli ako natuntong dito sa City Hall. Salamat Malaki na ho ba ang pagbabago? Malaki po. No? Actually, naligaw po ako eh. Ay. Well, anyway po, Mayor, ang isang full term po ng isang mayor ay 1,080 days, humigit kumulang. Eh, binibilang ko kanina, nasa 31 months na kayo. So, humigit kumulang 930 days po. Kumusta po ang inyong buhay bilang isang nanay ng lungsod ng Maynila? Of course, challenging po bilang nanay ng Maynila. Pero so far, maganda naman po ang nagagawa natin at nakikita naman po ito na ating mga kababayan. Gaano po ba kahirap maging mayor? Kasi ang sabi nila, pagka daw mayor ka, 24/7 ang yung trabaho. Kayo po, ano oras ba kayo gumigising? Ano oras ba kayo natutulog? Maaga ho akong gumigising. Siguro mga 4:30, 5 a.m. Gising na po ako. Tapos, depende ho kung gaano po nagtatagal ang mga schedules ko for the day. Pero normally, talagang mga 11:30, depende po yan. Kasi meron pa ho tayong mga kailangan pong sagutin na mga tawag. Opo. So, I make sure bago ako matulog, everything is okay. On the average po pala, ang tulog nyo, kung dumating kayo sa bahay ng alas 11, mga alas 12 siguro kayo, mga 4 na oras lang ang tulog ninyo. Sanay na po. Sanay na kayo. Sanay na. Kung sa bagay, isa kayong doktor din no? Tama on call ang doktor. On call, 24/7. Opo. Saan po kayo pinaka nahihirapan sa bilang alkalde po, kung meron man? Yung pagiging alkalde kasi para sa akin, balancing act yan eh. Opo. Kung ano po yung karapat-dapat at kung ano naman po yung pangangailangan ng lungsod mo. So, hindi lang yaan yung ano yung gusto mo mangyari para sa city mo. Siyempre, lagi mo iniisip, dapat mas marami ang hindi man makikinabang, pero mas marami ang matutulungan mo doon sa mga ginagawa mo. Kumbaga sa madaling salita, sa salitang kanto, para bagang napapanaginipan nyo na yung trabaho nyo. Napapanaginipan na talaga. Oo. Fast facts lang po. Gaano po ba kalaki ang populasyon ng Maynila? Naku, malaki po. Opo. Ang populasyon ng Maynila, nasa 2 milyon. Grabe. Maliban pa po doon yung mga transient natin, yung mga nagtatrabaho Opo. dito sa ating lungsod. Ang Maynila, ang pinaka-densely populated city sa buong mundo. Pakipaliwanag nyo nga po yun. Ang atin pong laki ng Maynila ay nasa 37 hanggang 42 square kilometers lang. Opo. Pero sa bawat isang square kilometer, nasa mga 45 to 47,000. Kung daming tao nun. Opo, So, opo. tinalo pa po natin ang New York na mga 8 times ang dami natin. At sa mahigit 2 milyon humigit kumulang na populasyon, gaano po kadami dun yung masasabi nating nasa below poverty line? Definitely yan, mga nasa 50 to 60% po. Ang laki. Malaki po, Opo. malaki po. Nasa atin po ang ports. Opo. Okay. So, ang ating po mga kababayan na galing po sa lalawigan, sa kagustuhan po nila na mas gumanda ang buhay nila, ang pinakamabilis po na ruta ay through the ports. Yes, opo. So, ang tagasalo po niyan sa port ay yung Parola 1, Parola 2, Baseco, nandyan po lahat. Opo. So makikita mo yung atin pong mga kababayan na nasa ay nandun sa area na yon. Kaya yun po ang pinakamarami ho tayo talaga mga kababayan na nakatira. Kaya sabi nga po nila, ang Maynila parang melting pot ito eh. Totoo. Nandito ang Cebuano, andito Ilonggo, andito ang Waray-Waray, andito Ilocano, lahat sama-sama po dito.
Opo. na hindi naman original pero eventually naging Manila Boys na din and Tama girls. po Opo. kayo. At ang Maynila rin po kasi ang sentro ng edukasyon. Opo. Andi dito po lahat ng mga universidad natin, mga kolehiyo natin. Opo. Kaya dito rin po nagdadagsaan yung ating mga estudyante pagka papasok na po sila ng college or ng mga university. Opo. Tayo rin ang sentro ng kultura, tayo rin ang sentro ng kasaysayan, Sentro ng gobyerno. sentro Opo. ng gobyerno, nandito po ang seat of government natin, Opo. nandiyan ang Malacanang. So, talagang ang Maynila ang puntahan ng lahat ng tao. Kita nyo na, yung ating palang introduction, makikita nyo na hindi madali ang trabaho ng mayor ng Maynila. Ba't nyo gusto maging mayor? At ba't di ba pinasok-pasok ito? Opo. Siguro malaking impluensya din po yan yung nakita ko sa aking ama. Opo. Ang aking ama po, yung dating Vice Mayor Danny Lacuna, nakita ko po na sa kanya ang paglilingkod hindi trabaho. Nakikita ko yung saya sa kanya. Ako naman po bilang doktora, medyo limitado yung akin pong nagagawa. Siyempre, more on health. Opo. Nakita ko noon na bago ako naging konsehal na parang mas marami at ako magagawa. Opo. Parang following the footsteps of my father. Opo. So, doon ho nagsimula yun. Tapos nagtuloy-tuloy na napagkatiwalaan ng 9 na taon bilang konsehal, napagkatiwalaan ng 6 na taon bilang vice mayor, at magtatatlong taon na po bilang mayor. So, hindi pa kayo nakakatikim ng talo? Hindi pa ho. Hindi pa. At hindi po. Inunahan niyo po ako dun Kasi, kaya po ganun ang direksyon ng tanong ko. Pag tiningnan niyo po ang mga survey ngayon, especially kung ang tatanungin niyo ay yung mga naniniwala sa survey, mukhang ngayon pa lang makakatikim ng talo si Mayor Hanny Lacuna. Ano pong say ninyo? Hindi po. Kung mapapansin din po ninyo, nitong mga nakaraang buwan, lumiliit na po ang distansya. Yung Laki, lamang. lamang. Oo, ng mga nakikita nating survey. Tandaan niyo po, Katunying, malayo pa ang eleksyon. Napakarami pa pong mangyayari at sinisigurado ko po sa inyo, malaki pong makikita nilang pagbabago sa survey na yan. Ba't ganun kayo ka-confident? Kasi nakikita ko po, paunti-unti ay namumulat yung ating mga kababayan kung ano yung totoo. Naging tahimik po ako naglilingkod. Gaya nga po ng lagi ko nababanggit, hindi po ako mahilig sa social media. Yeah po. Okay. Kaya yun po nagiging siguro pamantayan ng ating mga kababayan, yun sa kanilang paniniwala na wala po silang nakikita. Yeah po. Pero kapag kinakausap po namin sila ngayon, dahil lagi naman ho namin silang kinakausap, actually linggo-linggo dati pa unti-unti na ho nilang nakikita na marami palang nagawa si Mayor Hanny. Tahimik lang niyang ginagawa. At marami pa siyang pwedeng gawin. Kaya unti-unti ho silang ika nga ay namumulat kung ano yung totoo. Bago lang po sa ibang bagay, medyo interesado lang ako doon. I'm sure yung ibang mga politiko o yung nasa government service ay makikinabang din sa isasagot nyo rito. Sabi nyo kanina, hindi kayo masyado sa social media. Tama po. Ngayon po ba, meron na ba kayong realization na kailangan nyo na ng social media? Na kailangan pag may ginawa kayo, nakabalandra sa social media? Opo. Opo. Kailangan po talaga ngayon updated ang ating mga kababayan. Oo. Hindi lang through our official page, pero kailangan po talaga nalalaman nila through other social media platform na lahat ng mga ginagawa. Kailangan aware lagi ang ating mga kababayan kung anong mga ginagawa natin. Minsan siguro, naiisip natin na epal yes. Oo. Pero sa bandang yun siguro ang paraan para makita ho ng mga kababayan natin na may ginagawa tayo. Kumustahin natin ang Maynila ngayon. Unahin po natin yung kalinisan ng Maynila. Opo. I'm sure naririnig ito. Ang dumi ng Maynila ngayon. Yun po ang makikita nyo sa social media. Tama po. Opo. Ano bang totoong sitwasyon ng Maynila in so far as cleanliness is concerned? Hindi po totoo na madumi po ang Maynila. Kasi hindi ko po alam kung saan po nila ikinukumpara yung madumi at hindi madumi. Kung ikukumpara po nila nung panahon ng pandemya, talaga hong malinis ang Maynila. Wala hong tao sa labas Opo. Pero ngayon po, ang mga ating pong kababayan, they go about their regular task and lumalabas na po sila. Kami naman po, maaga po kami, araw-araw po kami nangongolekta ng basura. Araw-araw din po kaming nakikiusap sa ating mga barangay na sana
wag ho nilang ilalabas ang kanila pong mga basura hanggat hindi po dumadating ang atin pong mga taga-kolekta ng basura. Meron ho talagang mga kababayan tayo na siguro nakaugalian nila na sa kalye nagtatapon, sa Center Island, sa poste. Meron pa nga ho kami ordinansa yung tapat ko, linis ko. Opo, na pinapatupad natin. It boils down po sa disiplina. Pero kung ang sasabihin po natin ay madumi pang Maynila, hindi po. Ina-assure ko po sa inyo na pinapanatili po nating malinis ang Manila. Lalo na po ako, doktora ako napakapangit naman po para sa akin na at babae pa ho ako. Opo. Ang isa pong naging tampulan ng usapan nitong paghiwalay ng taon, ngayon po bang inabutang katakot-takot na basura dahil nagpalit kayo ng service provider o contractor ng basura. And sabi po nung service provider, yung Lionel, hanggang huling araw ng kanilang kontrata ay nangolekta sila ng basura. Ano po ba talaga totoo doon? Yun po ang sabi nila. Pero po, gaya ng sabi ko sa inyo, kami po ay nakikipag-ugnayan. Hindi po ganun. Nakarating po sa amin, kasi nagtatanong ako personal para malaman ko din po kung ano yung totoo. Tinatanong ko po sa mga nakakausap namin barangay kung sila po ay nakolektahan ng basura hanggang 31. Marami po sa kanila hindi. Makatapos ang Pasko, hindi na po regular ang pangongolekta ng basura sa kanila. Meron pa nga pong isang buong zona ng barangay dito sa Distrito 5 na ipinakita pa sa akin yung usapan nila ng mga barangay official na hindi na nga ho nangolekta. Ang huling kolekta sa kanila is 29. 29, Oo. Kaya hindi po totoo na natapos po nila ang kanila hong pangongolekta sa lahat ng lugar sa Maynila. Kasi ganito po, Katunying. Sige po. Ang pangongolekta po ng basura sa Maynila noong mga nakaraang buwan, sa lugar ko na lang po, 2 beses. Isa sa umaga, isa sa hapon. Hindi na ho ganun ang nangyari. Minsan po, 1 beses na lang nangongolekta. At minsan, hindi na ho nakakakolekta. Kasi nakakapagtaka naman, Katunying, lahat naman ho tayo nagdiriwang ng New Year. Lahat naman po naghahanda, nagpapaputok, nagpa-party sa New Year. At talaga naman pong mas marami ang basura ng January 1, pero hindi naman ho ganun kadami. Grabe po yung basura po. 4 na beses ang dami ng basura. Inabot ho kami ng 2 linggo sa paglilinis po sa buong Maynila. Na ang ibig sabihin, ano po ibig sabihin para sa inyo? Ang ibig sabihin po nun, may mga lugar ho talaga dito na hindi na nakolektahan. Hindi ka naman siguro magkakaroon ng ganun kadaming basura kung isang araw ka lang hindi nakolektahan. Ano po ang tingin nyo? Bakit hindi nila ginawa yung nakalagay sa kontrata? Yun pong malaking katanungan sa akin. Kasi gaya nga ho ng nabanggit nyo sa kanilang pahayag, sinabi po nila na hanggang 31 nangolekta po sila. Meron pa ho silang ibang sinasabi na may utang daw po kayo, hindi nyo raw po sila binabayaran. Yun po ang sinasabi nila. Gaya nga ho ng pagpapaliwanag ko, sa kahit anong pamahalaan o gobyerno, ang pagbabayad po ng kahit sa anong service provider ay hindi po kaliwaan. Hindi po pag ngayon kayo nagkakot ng basura, bukas mababayaran kayo. Mahabang proseso yan. Maraming departamentong dinadaanan. Hindi po yan isang araw lang, hindi po isang linggo. Yan po minsan inaabot talaga ng buwan. Pero ang pondo nandyan. Pagka na-comply mo lahat ng nakasaad sa kontrata mo, nakapag-kolekta ka ba ng ganito, definitely mababayaran ka. Pero dapat kumpleto po lahat ng dokumento mo. Ang nangyari po, wala pang December 31, ang nasa bill na po nila hanggang December 31. Hindi naman pwede yun. Yun na nga po. Kaya, kumbaga, cumulative po yung ginawa nila. Parang siningil na nila hanggang 31. Advance. Opo. So, as we speak, magkano pa po ang sagutin ng City Hall? Sagutin in the sense na meron pong services rendered at may requirement na na-comply ang contractor. Kung hindi po ako nagkakamali, hindi po aabot ng 300 million ang sagutin po nila. At andyan po yung pera? Andyan naman andyan po ang pera. Andyan po ang pera. Kailangan lang po talaga
matapos yung proseso, Opo. lahat po ng mga dokumento kompleto. Lahat ng requirements po. Kasi inu-audit po yan. Hindi, katulad nun, sabi nyo, parang sabi nga sa panonood ng concert, harang, hindi kinumpleto yung kanilang Tama obligasyon. Paano ngayon yun? Yun na nga po eh. Opo. Ang isa pong requirement dyan para sa isang service contractor, halimbawa sa basura, kapag sila po ay nangolekta sa isang barangay, kailangan po pipirmahan niya ng barangay official. Na ibig sabihin talaga nangolekta sila. May mga pagkakataon po talaga na hindi na nagpipirma yung mga taga-barangay dahil minsan isang kalye na lang daw ang dadaanan tapos magpapapirma. Hindi ho pumapayag ang barangay. Yun ho yung sinasabi namin, dapat yung service rendered. Yun po yung talagang tinitingnan namin. Ngayon talaga ho bang may service rendered po hanggang 31? In other words, sa pagkaintindi ko sa inyo, hindi nyo babayaran kung ano yung sinisingin nila pag napatunayang hindi naman pala nila ipinagsilbi yun. Tama po. Kasi kami rin naman po mananagot niyan eh. Kaya nga sinasabi ko, very particular po kami na lahat po dapat ng requirements nako-comply with. Oo. May narinig akong usapan tungkol sa salitang sabotahe. Diretsuhin ko po kayo. Si former Mayor Isko Moreno po ba may kamay kaya dumumi ang Maynila noong bagong taon? Marahil. Dahil malapit po silang kaibigan noong dati naming service provider. At yun po ang ibinigay sa akin na dahilan. Nung sila po ay nagpaalam sa akin na hindi na po nila itutuloy ang kanila pong paghakot ng basura ngayong 2025. Nagpaalam po sa akin yung dati po nating taga-kolekta ng basura na ayaw na po nilang maipit sa amin ngayong darating na 2025 dahil alam ko naman daw po kung gaano sila kalapit sa dating alkalde. Pero yung hindi po pagkolekta sa lahat ng basura hanggang nang matapos yung kanilang kontrata, are you telling us na somehow they were influenced by Isko? Hindi po katakataka. Na ang end goal ay masira ako. Okay. Kumusta po yung bago nyong service providers? Maayos naman po. Gaya nga ho ng sabi ko sa inyo, meron ho akong ugnayan sa atin pong mga barangay. Araw-araw po yan. Opo. At yun pong una kong tinatanong sa kanila. Kumusta na ho bang paghakot ng basura sa inyong mga lugar? Thumbs up naman daw. Opo. Yun po. Kasi sabi ko nga sa kanila, sabihin nyo sa akin ngayon kung may problema pa ho tayo para matawag natin ang atensyon ng ating mga bagong service provider. Opo. So far, so good. Peace and order. Kumusta po ang peace and order dito po sa Maynila? Siyempre, lagi namang nababanggit ang Maynila kapag sinabing may pinakamataas na antas ng krimen sa buong mundo, laging sinasabi, one of the unsafest cities ang Maynila. Ano po ba totoo? Una-una po, minsan, alam mo naman ang Maynila, laging nagagamit yung word, pero hindi naman po. Pilipinas, Maynila. Metro Manila, Manila pa rin po. Pero safe po na pumunta sa lungsod ng Maynila. Ako ho, masasabi ko po yan, na ang atin pong peace and order dito sa Maynila ay maayos po. In fact, nakapag-report na rin po ang Manila Police District na isa po tayo sa mga distrito na may pinakamababang crime rate. Opo. Kasi minsan po, kung hindi ako nagkakamali, ng latter part of last year, may naglabas na isa yatang na mataas nga daw ang crime rate dito. Kakatanggap pa lang ng Manila noon na kami po ang isa sa pinakamababang crime rate dito sa NCR. So, hindi po nagtugma. So, masasabi ko po na ligtas pa rin po. Isipin nyo na lang, Katonying, halos 2 milyon. Ang atin pong populasyon dito sa Maynila. Siguro ang pinakamataas na insidente po ng krimen dito sa Maynila ay theft and physical injury. Petty theft, yung sa mga mall, marami po kaming mall, at saka yung pag-aaway po sa mga barangay, yan po ang pinakamataas na ano. Pero karamihan po dyan nasosolusyonan at nababantayan. Na-imagine ko lang, no? If you have 2 million na population, tapos gaano karami lang ba ang pulis Maynila? Gaano ba ang ratio? Marami po. Ang ratio ba ng pulis ngayon dito? Gaano na? Hindi pa rin po sapat.
pero nasa 4,000 mahigit po. Apat na Ang libo. ating pong kapulisan dito sa lungsod ng Maynila. Ang ideal yata is 500 population per policeman eh. No? Tama po kayo dyan. Talaga kung hindi sapat sa dami ng mga tao dito sa lungsod ng Maynila. So ano po ginagawa nyo to reinforce or to augment the police force po? Of course, hinihingi po namin ang tulong ng ating pong mga barangay. Na maging vigilant po sila sa kanila pong mga barangay, sa tulong po ng kanila mga barangay police. Meron din po tayong mga force multipliers. Marami rin po tayong volunteers. Ang lagi po namin hiling sa ating mga barangay, total, napakarami pong CCTV na ngayon. Halos lahat ng barangay ngayon. Kalsada, Opo, may CCTV na. Na talaga maging magbatsyag sila sa kanilang CCTV at i-report agad sa ano. Maganda naman po ang koordinasyon ng ating mga barangay sa ating pong mga kapulisan. Meron po tayong 14 stations, mga 42 yata kung di ako nagkakamali na PCPs. Traffic naman tayo, Mayor. Yes. Kumusta po ang traffic dito sa Maynila? Mas lumubha daw po ngayong panahon ninyo? Hindi po. Una-una po, nagbigay tayo ng instruction sa atin pong Manila Traffic and Parking Bureau na dapat, lalo na pag rush hour, continuous traffic flow tayo. Okay. Na dapat lahat po ng mga major thoroughfares natin, tuloy-tuloy ang trapiko. Kailangan po nilang hilahin, lalo na ng mga traffic enforcers para dire-diretso lang, ay ginagawa po natin yun. At syempre po, hindi naman tumitigil yung atin pong pagtatanggal ng mga illegal obstructions sa atin pong mga daan para mas malinis, mas mabilis po ang traffic dito sa lungsod ng Maynila. Pwede bang puntahan ko na yung bumabad tayo ng konti dyan? Ano? Alam nyo, noong pong kayo naman hinahalal na mayor ng Maynila, isang gandikit pa kayo ni Isko doon ni Mayor Isko, hindi po? Tama po ba ako noon? Tama po. Gaano po karaming department heads na ang pumili ay si Mayor Isko? Madami po Madami. Including traffic? Opo. Traffic, opo. Top of mind. Inihabilin. Inihabilin. Sige nga po. Halos lahat. Halos lahat? Halos lahat naman po. Iilan lang po ang ako po ang pumili. Siguro 6, 7. 6 out of mga 60. Wow! Ang katwiran ko naman po, Katunying, ay kung maayos po ang iyong trabaho, kahit sino pong naging naupong alkalde at kahit sino pong nag-appoint sa inyo, wala akong magiging problema sa akin. Well, it makes sense. Opo. Hindi naman ho kapritsyo. Opo. Pero syempre, yung mga supposedly mga posisyon na trust and confidence, kailangan po, ako naman po, ang maglagay. Iilan lang po yan. At city administrator, secretary to the mayor, city legal. Kung hindi pa ako nagkakamali, urban settlements office, yung nag-aasikaso ng aming mga pabahay at saka land for the landless. Parang yun lang natatanda ko sa akin. Out of 60. Barangay Bureau, at saka I think South Cemetery. Yun lang po. Parang yun lang ho natatandaan ko. Kaunti lang talaga, kaya madaling tandaan. Pero yung may special po siyang habilin na parang kanya to, huwag yung gaganawin. Traffic, opo. DPS, yung sa basura. Sa vendors, hawkers. Meron po siyang tinatawag na triumvirate. Ito ate, huwag mong gagalawin sa Divisoria. Alam na po nila. Yan po, mga habilin po yan. Of course, sa procurement, ang dami. Dahil nga sabi nyo nga, 6 or 7 lang out of 60 department heads ang nasa inyo. Bakit po yung mga binanggit nyo ang nasa top of mind ninyo na inihabilin niya? At bakit special yung pagkakahabilin niya sa kanila? Hindi naman ako nagtatanong dati kung bakit po yun ang mga hinabilin niya. Kasi all the while po, Katunying, ay ang sinasabi niya sa akin, ay yun na makakatulong sa akin. Para
meron ng ano yan eh. Ganito po ang term na ginagamit niya. Plastado na yan. Opo. Wag na nating guluhin. Yun po ang term na lagi niya ginagamit. Eh. Maayos na yan. Ako naman, syempre, sa pagtitiwala ko na out of concern, yun naman po ang wala akong problema. Pero ayun na nga. Ano po ang na-discover ninyo? Unang-una po, ang na-discover ko ay yung dapat na pumapasok sa lungsod ng Maynila, ay hindi naman ho nakakapasok sa lungsod ng Maynila. At very vocal naman po ako niyan. Kasi buwan-buwan po ay may department heads meeting kami. Meron hong ipinapasa sa aking treasurer's report. Okay. Doon po nakalagay ano ang accomplishment ng mga departamento, lalo na yung mga revenue collecting departments natin. One of which is yun na nga, permits, MTPB. Lagi ko pong nakokol yung attention ng mga specific na departments na ito. Bakit ito lang ang pumasok? Bakit ito lang? Tulungan nyo naman kami. Saan ba tayo kulang? Baka kulang tayo sa pangungulekta. Ito kadami ang... Halimbawa, sa parking na lang, Katunying. Ang dami-daming nagpa-park sa City of Manila. Hindi naman isa lang nagpa-park sa isang araw. Bakit ganito lang? Marami kayong tinotow. Ngayon po wala na kaming towing. Can you be more specific? Pasensya na dun sa kung sino ba yung taga-traffic, total traffic yun, para lang mas maintindihan namin. During the time na nandiyan po, mayor na po kayo, nandiyan po yung inihabilin ni mayor, magkano lang po ang nakukolekta? Nasa mga 21% lang. 21%? Oo. Yung last time na kinol ko attention nila was, I think, if I'm not mistaken, a week before nag-resign yung MTPB chief namin. Actually, he did not attend yung directional meeting namin noon because he was out of town. So, medyo na ako noon kasi it was already mid-year. July and first week of July. Nakita ko ganun pa rin. 21%? 21% of? Ang collection. 21% of your expected collection? Yes. Expected collection from their department. And that was already July. So, 6 months na nakakalipas. 21% wala man lang tayo sa kalahati. So, nag-ano na ako noon. Ano ba naman ito? Sabi kong gano'n, nasa July na tayo, 21%. Sa dinami-dami ng, ganun pang pagkakasabi, sa dinami-dami ng parking natin at sa dinami-dami na nagre-reklamo na kaliwat kanan ng ating towing, 21%. Saan na pupunta? Pero dapat, nung panahon na yon, magkano na sana kayo? At least man lang 50%. 50%? Oo. Okay. Mid-year eh. Okay. Nagpalit kayo, dahil nag-resign kanyo, no? Nagpalit kayo. Kumusta ang ano nangyari? Tumaas. Tumaas naman po. Parang tumaas po yun. Kasi talagang yun ang instruction ko eh. Parang in a matter of a month, naging 40 plus. Na doble. So, sa isang buwan, yung koleksyon ng buong 6 na buwan, na doble. Okay. Anong naging conclusion nyo doon? Hindi pumapasok lahat sa city. So, saan na pupunta? Yan po ang malaking katanungan. Kung saan ho ba talaga napupunta yung koleksyon ng city? Yun po ay percentage po pinag-uusapan natin. In actual numbers po, magkano po ang pinag-uusapan natin? Hindi ko kabisado Pero malaki po yan, Milyon po yan. Milyon po yan. Siguro ang nawawala po sa lungsod ng Maynila sa isang buwan, kung hindi ako nagkakamali, mga 5 to 8 million. 5 to 8 million. Mula pa nung 2022? Per month? Per month. Kukunin ko lang calculator ko. Marami-rami yun Doon na lang ako sa gitna. Kung 5 to 8 million, sabihin natin, sa 7 million na lang ako. Sige. 24 times 7 million. Marami-rami pala yun 168 million ang pinag-uusapan po natin doon. Kanino po napunta yon?
Hindi po sa akin. Did you or have you ever confronted Isko about this po? Hindi po kami nakakapag-usap tungkol po dyan. Wala hong chance na makapag-usap po kami tungkol po dyan. Tama po ba intindi ko na isa sa mga pangunahing inirereklamo against your administration, traffic, towing, basura, sabi niyo DPS, Tama po. yun yung mga departments who were supposed to Correct. To be endorsed by Correct. Mayor Isko. Who were endorsed. Oh, who were endorsed. Oo. Opo, okay. So, ano pong nangyari? Are you telling us, Mayor, na itinanim tong mga taong ito para huwag kayong magtagumpay? Maaari, oo. Oo. Sad na, no? Kasi parang ang sinasabi niyo sa amin parang ang naging itsura ngayon ng yung pinantitira sa inyo ay kagagawan ng mga tao na inilagay niya. Ba't kasi kayo pumayag? Kayo na mayor. Alam niyo po, gaya nga ng sabi ko, ang laki ng pagtitiwala ko eh. Kasi yun naman po ang sinabi sa akin nung dati nating alkalde. Opo. Na sinabi niya sa akin na unang-una hindi na ho siya babalik sa Maynila. Retired na siya. That was the word he used. Suspension ng panahon para sa pamilya niya dahil matagal niyang napabayaan. Magtuturo daw siya. Mga ganun po na itong mga taong to, pinagkatiwalaan ko at tutulong sila sa iyo, ganun. Yun nga ho ang pinakamalaki kong pagkakamali. Masyado akong nagtiwala. Opo. Kasi wala naman makakapag-isip, Katunying. Para kami magkapatid eh. Nung pong sinabi niya na siya tatakbo, meron bang discussion muna o meron bang parang deliberation between Wala you? po. Wala po. Kami hong dalawa lang ang nag-usap, kasama ang asawa ko. Opo. Ang sabi lang po niya, hindi ko makakalimutan yan, July 16. Ang sabi lang niya sa akin ganito, ang bungad niya sa akin ay, ate, tatakbo ka ba? Sabi ko, opo, tatakbo ako. Tapos ang sabi niya is, papaalam sana ako na tatakbo ko. Hindi na ho ako nagsalita nung sinabi niya yon. Tapos ang dami na niyang sinabi na, naglitanya na po ng sabi niya is, ito, hindi ko makakalimutan. Ate, pag-isipan mo. Give yourself days, weeks, na pag-isipan ko daw na tatakbo ko. Sa loob-loob ko, teka, ako nakaupo, ako mag-iisip. Diba? Tapos nagsalita na siya ng mga sama ng loob niya, sa mga kasamahan ko, na hindi ko alam kung saan nanggagaling yung sama ng loob niya. And then, inulit niya na pag-isipan ko. Opo. So, sabi ko, ganito na lang, para wala nang burden sa ating dalawa, tatakbo ko. Hindi ako atras. Doon ho nagtapos ang aming usapan. 10 minutes to be exact. Wow. Ganun lang po. Wala nang efforts para mag-usap uli kayo? Wala na po. Wala na po? Wala na po. Wala na pong effort para mag-usap po kami. Kasi from that day, kaliwat kanan na po ang ibinabato sa akin na paninira. So, nung pagtalikod niya sa inyo, umpisa na yung banat sa inyo? Actually, before pa. Even before Even before pa, meron ng mga pahapyaw. Gaano ba kayo ka-close ni former Mayor Isko po? Parang kapatid ko na po siya eh. Kasi nga po, noong siya ay konsehal, actually last term na niya nung nagpang-abot kami. First term ko, last term po niya. Iilan lang ho kami sa partido namin, sa partido ng tatay ko. Wala pang Asenso Manileño noon eh. Minority kami. Hindi ako nagkakamali, 6-7 lang ho kami dyan. Tapos, nung medyo nag-retire na yung father ko, kami na yung naging partido na, local party na yung Asenso Manileño. Tapos, kami hong dalawa yung pinaka-head. Very close. Diyos ko, punta kami sa bahay nila, punta sila sa bahay namin. And yung relationship nyo, hindi lang sa inyo nag-umpisa, pati sa tatay nyo. Tatay ko po. So how close were your dad kay Yorme? Very close po si Daddy. Meron ba siyang kinalaman sa political career ni Yorme? Well, siya po talagang pumili kayo.
former mayor na maging running mate, vice mayor. Kasi at that time, patakbo po ng Congress. Oo, yung dating alkalde. Congress po talagang gusto niya. Sabi ng father ko, hindi, vice mayor kita. Si daddy lang ang naniwala na kaya niya na vice mayor citywide. And the rest is history. Kaya ko po tinatanong yun, Mayor, kasi gusto kong malaman kung sino ang mas may malaking utang. Utang na loob. Kasi tanggapin natin ng totoo na medyo walk in the park ang nangyari sa takbo ninyo nung 2022 as mayor. Kasi ay magkaalyado kayo ni Mayor Isko. Wala, kahit sino sigurong bumangga sa inyo noon dahil magkaalyado kayo during that time. At least this is what I'm hearing sa labas po. Ano? Sa kabilang banda naman, parang wala naman sana sa ganitong kalagayan si Yorme, kung di dahil sa tatay nyo, kung di dahil sa tulong nyo. Parang ganun ang sinasabi ko eh. Sino ba mas may malaking utang sa inyong dalawa? Hindi po walk in the park yung takbo ko po as mayor. Unang-una po, wala naman siya dito para tulungan ako. In fact, it's the other way around. Kami pong nangangampanya para sa kanya dito sa Maynila. Kasi siguro sa Maynila 3 beses lang siyang nakalapag. Sa Maynila, yung proclamation rally, meeting de Avance, and then nung isang beses na nagpa-concert siya dyan sa may Orosa. That was 3 beses. Every day, kami pong nangangampanya para sa kanya. Alam niya, mabuti sinabi niya yan, because that's the perception. Sariling sikap po yan. Pinagtrabahuhan ko po yan. Meron pong isang tingin ko very significant na proyekto si Yorme dati sa housing. In fact, mukhang yung housing, eskwelahan, ospital, yun po yata yung pinagkagastusan nung kanilang inutang na 17 billion pesos. Yes, 17.8 billion. Ang sabi po nila, hindi naman to magagawa ni Yorme kung hindi nyo pinayagan during the time that you were the presiding officer of the council. Number 1 po, ang presiding officer po, hindi naman nagboboto. It's the council as a whole. Okay? Totoo po yan. Binibigyan lang po namin siya ng authority to transact. Yun lang po. Yun lang po ang papel ng konseho. Wala na pong iba. Kung papaano po i-execute yun, solely an executive function. So yung pong 17.8 billion na inutang ni Mayor during that time, ang sinasabi ninyo ay hindi kayo liable or accountable doon? Hindi po. Kasi una-una siya pumili nung kung saan mapupunta yung inutang niya. Kung magkano po uutangin niya. At kung gaano po niya kabilis gagamitin yung inutang niya. Ang credit line po ng City of Manila, maganda ho kasi ang standing ho ng lungsod ng Maynila. Nasa 25B. Okay. Agad-agad pong ginamit yung 17.8B in a matter of 2 years. During pandemic pa yan. In other words, yung pong naiisip namin na sana yung 25B na yun, pautay-utay. O ngayon, gagawa mo tayo ng project. O diba? Ito lang gagamit. Kasi wala naman yung time, wala naman yung expiration ginamit niya. One time, big time. Pero hindi kayo kumontra nun. Hindi After na kayo ratification, wala na ho kami dyan. But you have what we call an oversight function, di ba? As a city council. Opo. Pero wala na ho nagdaan sa amin. Hindi, saka okay pa kayo nun Kung tutuusin, kumbaga binigyan niyo siya ng presumption of regularity, I'm sure. Correct. Pero hindsight lang, tama ba yung paggastos ni Yorme ng 17.8 billion? Sa akin po hindi. Bakit? Alam naman po natin na ginawa niya yun para makapagyabang. Tatakbo siya presidente, di ba? Tatakbo siya, sabay-sabay. Bilis kilos daw Yun yung kanyang tagline dati, bilis kilos. Ayan, baon ho kami sa utang ngayon. Di ho ba?
okay lang kung naiwan sa kanya. Hindi po kami ang kumakargo ngayon ng utang eh. Kayo po ba merong sarili nyong, at least sa panahon nyo, meron ba kayong sariling housing projects? Meron po. Matatawag ko pong sa aming panahon nagsimula yan. Kasi karamihan po nung mga housing project, nung panahon ko lang po yan talaga nag-start. Opo. Kumbaga, dati groundbreaking lang. Kami po ang nagtuloy, kami nagtapos, kami nagbukas. Kami po yan. So, meron pa ho tayong 3 housing projects. 2 po nabuksan na, yung San Sebastian at saka yung Pedro Hill. Opo. Same po ang 42 square meters. Pero ngayon po ginawa namin rent to own. Ayun, yun ang rent to own po yan talaga. Habang nagbabayad ka ng renta, kalaunan, after how many years, mapapasa iyo na. Yes, Kaya nga bigla kaming dinagsa ng mga applicants. Opo. At saka hindi po totoo na pang-empleyado lang. Hindi po yan totoo. Oo, may narinig ako, pang City Hall lang daw yung... Hindi po. Sino po paano po makaka-avail yung mga housing Kailangan units lang po nilang pumunta sa Manila Urban Settlements Office. Opo. Meron po yung mga requirements na kailangan pang nilang sundan. Siyempre, una-una, kung kayo po ay empleyado, yung unang concept talaga niyan, Katunying, talaga hong priority ang mga empleyado ng lungsod ng Maynila. Hindi naman lahat ng empleyado ng kahit anong gobyerno may kaya. Opo, totoo po. Hindi po Ang nakasaad po doon sana sa requirements ay salary grade 18 pababa. Opo. Yun lang po ang pwedeng mag-avail niyan. Yun pong yung may kakayahan naman pong magbayad, pero wala hong kakayahan magkaroon ng sarili nilang bahay. Opo. Yun pong may pamilya. Dapat po may pamilya yan. Hindi po pwedeng single ka. Opo. May mga qualifications po yan. Pero other than the employees of the City of Manila, open pa rin po yan sa iba. Opo. Kaya nga po, yun. Mga ilang units po ito? Nasa 1,000 mahigit 1,000 din po. din. Opo. Kung susumahin pero mo mga magkano po yan kung ikukumpara dun sa 4 million per unit nung nakaraan? Ganun pa rin naman ganun pa rin po. Ganun pa rin naman po. Parang ang ano po namin nasa 3,000 ang binabayaran monthly, buwan-buwan hanggang mabayaran maging fully paid, ano po? Yes. So, para kagaya po ng mga pabahay natin din dito. Although yung mga pabahay po ng NHA po yan dati, mas mataas pa nga ho ang binabayaran Saka pasensya na, papangit ng ibang nagagawa doon. Ito, nakita ko naman sa picture nga lang, sa video. Ito pong sa pabahay na to, pera ng City Hall, hindi nyo inutang to. Oo. Yung patapos na po niyan. Pero kasama pa rin po yan sa sa mga sa 17.8 billion. Opo. Hindi, pero yung project na talagang hindi galing sa utang, kundi marami po. Opo. Yung mga eskwelahan po natin ngayon na pinapatayo, lahat po yan sariling sikap natin. Yung mga health center po natin pinapatayo, lahat po yan sariling sikap po natin. Wala ho tayong inutang dyan. Ayoko na hong mangutang, mahirap po magbayad. Marami ho tayong mga health center ngayon. At ang importante po, dyan sa mga pabahay, hindi rin po utang yung sinasabi namin expropriation. Yung Land for the Landless program natin. Marami po kaming kababayan na mga informal settlers na kinukuha na po sa kanila ng mga pribadong may-ari ng lupa, binabawi na sa kanila. So ang sagot po lang dyan, ma-expropriate. Bilhin ng gobyerno yung lupa. Yun pong ginagawa namin. Mas marami pong nakikinabang doon sa mas maliit na halaga. Halimbawa po, ang ginastos lang namin para sa 700 na pamilya, nasa 600 million lang. 700 na pamilya yan. Ang laking menos yun. At iba-ibang distrito pa yan. Kagaya ngayon pong February 6, sa Thursday, meron na naman ho kaming aawardan. Na ilang pamilya na yung lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay, kanila na. Hindi na sila matatakot na mapalayas. Ang totoo po nun ay ang haba na nitong usapan natin. Pero ang totoo, kulang pa rin pala. Ang isang kandidato po,
be it national o local, kailangan po ng campaign funds niyan kasi malaki gastusan Malaki po. Kaya sa inyo po ba, kumusta naman ang campaign contribution ninyo? Ayos naman po. Marami pong nagtitiwala at naniniwala sa kakayahan ng isang Doktora Hani Lacuna. Kahit papano po, marami naman pong tumutulong sa akin. Kung ano lang po yung kaya ko, yun lang naman po Totoo po ba na inalok kayo ni Pangulong Bongbong Marcos na maging pinuno ng PhilHealth? Hindi po si Pangulong Bongbong ang nagsabi sa akin. In passing, nasabi po ni Secretary Herbosa. Nung nagkasabay kami sa isang wreath laying, if I'm interested na mag-head ng PhilHealth. Ano po ang sagot niyo? Ang sagot ko po, hindi ko po yan forte. Sabi kong gano'n. Hindi ho ako aalis bilang alkalde. Diretso naman, natawa pa nga ako. Sabi kong gano'n. Hindi ko ho ano yung PhilHealth na yan. Baka mas makadamage pa ako dyan. Kaysa makatulong Pero ako. sasabihin ko na po sa inyo ng diretso, actually hinuhuli ko lang kayo It was the President himself ang nagsabi po sa akin na inoffer daw po nila sa inyo ang position na yon na inyo raw pong you politely declined. Sabi po naman, dahil naniniwala raw po siya sa inyong kakayanan, katulad din ng pagtitiwala ng kanyang nanay sa inyo pong tatay. Very close daw po sila. Lagi ho niya nababanggit sa akin yun. Tuwing kami makikita ni Pangulong Bongbong, nababanggit po niya si First Lady Imelda, ang isa po sa mga tumulong sa kay First Lady Imelda Marcos ay ang aking ama. Lagi ho niya nababanggit yan sa akin. Opo. Nakakatuwa naman po. Opo. Na nare-recognize po nila yung mga nagawa ng tatay ko. Siguro po, kausapin niyo po muna ang saan ba tayo titingin? Dito? Opo. Kausapin niyo po si Yorme. Ano po gusto niyo sabihin kay Ano po gusto niyo sabihin kay Yorme? Opo. May the best woman win. Yun ang po sasabihin ko sa kanya. Diba? Opo. Okay, kausapin niyo po ang mga taga-Maynila. Sa akin pong mga kababayang Manileño, umasa po kayo. Ito po lagi ko pong sinasabi sa inyo kapag tayo po ay nag-uusap. Asahan po ninyo, hindi ko po kayang ipangako ang langit at lupa. Pero ito po baunin nyo. Hindi ko po kayo pababayaan, lalo nang hindi ko kayo iiwan. Dahil magmula pa po noon, magpahanggang ngayon, mananatili po kayong una kay Doktora Hani Lacuna. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta. Thank you po. Pwede bang may extra last question lang ako? Yes. Kailan po huling naging itim ang inyong buhok? Oh. Para hindi ko ma-imagine yung itsura nyo na itim ang buhok nyo Malaro ako sa buhok ko talaga pong, yan, paiba-iba kulay. Pero ito po siguro nag-stick sa, siyempre yung akin pong partner dati, artista. Kumbaga, kailangan din na mapansin din ako. Identity. Nung vice mayor po ako, way back 2020, bago ako tumakbo mayor. Opo. Nag-stick na po ito sa akin. So, hindi ko na pinalitan. Gusto ko nga mag-itim. Hindi pwede. Hindi. Mahihirapan patuloy kami ngayong mag-research. Hanapin namin yung buhok nyo na kulay ng buhok ko. Makikita nyo po, very playful ako sa kulay ng buhok ko. Minsan may streak na blue, minsan pink. Basta iba-iba ho lagi. Yan lang po ang aking yung buhok ko, pinaglalaroan ko. Salamat po na marami. Thank you po. Thank you so much po. At yan po, si Mayor Hani Lacuna na nag-aalok ng pagpapatuloy ng kanyang serbisyo dito po sa lungsod ng Maynila. Patuloy lang po kayong tumutok sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page para po sa susunod pang edisyon ng Tapatan, the 2025 Candidates Interview.